Sa kabila ng panawagan ng Hezbollah sa Iran na atakihin ang Israel at sa kaliwat kanang banta naman ng Iran sa Israel dahil sa mga pag-aatake nito sa Hezbollah, sa halip na huminto ang Israel ay nagsagawa pa ito ng mga sunod-sunod na pag-strike sa Hezbollah. At kagabi lamang, ayon sa balita, inamin mismo ng IDF na nagsagawa sila ng pag-atake sa epicenter ng Hezbollah sa Beirut. At ayon sa IDF, tinarget nito si Hassan Nasrallah na pinuno ng Hezbollah. Yan ang pinakabagong pangyayari ngayon sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Habang si Benjamin Netanyahu ay nag-address sa United Nations General Assembly, ipinaliwanag nito kung ano ang sitwasyon ng Israel. Ayon sa kanya, the Israel is fighting for their lives at meron din siyang direktang babala sa Iran. Pinagsabihan nito ang Iran. Ayon sa kanya, if you strike us, we will strike you. At walang lugar sa Iran na hindi kayang abutin ng mahabang kamay ng Israel. Sabay palakpakan ng maraming tao sa loob ng United Nations General Assembly. Ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi raw sana siya dadalo sa General Assembly ng United Nations. Pero dahil sa dami na nagsalita sa podium, ay napilitan itong magsalita. Maging ang presidente ng Yemen ay naglabas din ng saloobin at nanawagan ito na ihinto na ang pagsusuporta sa militanteng grupo na nasa kanilang bansa. Ito nga ay ang Houthis. Marami ang mga nagtatanong, ito na ba ang katapusan ng mga militanteng grupo sa Middle East gaya ng Hezbollah, Hamas, Houthis at iba pang mga resistance group na nasa Iraq at Syria? Isa sa mga pinagbabasehan dito ay ang kahilingan ng Hezbollah sa Iran na atakihin ang Israel. Pero sa halip na tumugon dito ang Iran, nagsalita ang presidente nito na si Masoud Pezeshkian. Tahasan nitong sinabi na nais nila na magkaroon ng magandang ugnayan ang Iran sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Handa na rin daw ang Iran na makipag-usap tungkol sa nuclear deal. Kaya maraming katanungan ang namumuo. Ano na kaya ang magiging kapalaran ng mga militant group na ito? Habang si Benjamin Netanyahu ay nag-attend sa United Nations General Assembly kahapon lamang ng gabi, ay sumabog ang isang napakalaking balita dahil inamin mismo ng IDF na inatake nila ang epicenter ng Hezbollah. Nabalot ng napakaraming usok ang lugar sa Beirut dahil sa airstrike ng Israel. At ayon mismo sa IDF, tinarget nito ang leader ng militanteng grupo na si Hassan Nasrallah. Ayon sa ulat ng CNN, alas 3 ng madaling araw, ang Southern Beirut ay inatake ng isang napakalaking airstrike at ayon sa ulat, ito ang pinakamalaking pambobomba na nangyari sa naturang lugar sa paglipas ng mahigit 20 taon. At dahil sa pag-ataking ito, ang mga tao sa naturang lugar magdamagang walang tulog at nag-camp na lang sa mga sidewalks. Talagang hindi tinigilan ng Israel ang Hezbollah. Dahil sa halip na tigilan nito ang pag-atake sa Hezbollah, dahil sa panawagan ng maraming mga world leaders na sana'y magkaroon ng 21-day ceasefire ang Israel at Hezbollah. Pero tinanggihan ito ni Benjamin Netanyahu at nangako na kanilang ipagpapatuloy ang pag-atake sa Hezbollah at gagawa ng mga malalaki pang pag-atake hanggang sa kanilang mapauwi ang mahigit 60,000 na mga Israelita mula Northern Israel at kasalukuyan na nasa mga evacuation center. At upang mangyari ito, kinakailangang pulbusin ang Hezbollah. Inamin mismo ng spokesperson ng IDF na talagang sila ang may kagagawan sa naturang airstrike at ayon sa kanila, ang lugar na kanilang tinarget, dito nagmumula ang command ng Hezbollah. Dito rin di umano nagtatago ang leader nito. Ayon sa report ng AP, sinabi mismo ng IDF na ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay nagtatago sa mga matataong lugar sa mga high-rise building sa Beirut. Ito ay ayon na rin sa kanilang intelligence source. Kaya naman,
hindi na nag-aksaya ng oras ang Israel at agad na isinagawa ang plano sa naturang pag-atake. Hindi malinaw, uulitin ko, hindi malinaw kung nadali ba ang leader ng Hezbollah. Pero merong 6 na kumpirmadong tao ang nasawi. Umabot naman sa 91 ang malubha ang sugat na natamo. Ito ay ayon na rin sa tala ng Lebanon's Health Ministry. At inamin mismo ng pamunuan ng Lebanon na kung merong mga malalaking ginawang pag-atake ang Israel sa Lebanon nitong nagdaang linggo lamang, pero ang nangyari kahapon ay ang pinakamalaki na sa mga ginawa ng Israel sa Lebanon sa nagdaan ng maraming mga taon. Pero meron ding mga nagsasabi na ang lugar na tinarget ng IDF, wala raw doon si Hassan Nasrallah. Bihira lang daw na makita sa personal si Hassan Nasrallah maliban sa mga nagkalat nitong mga posters na kung saan nandyan ang kanyang muka. Parang leader lang din ng Hamas na si Yahya Sinwar. Hirap na hanapin ngayon dahil nagtatago dahil sa banta sa kanyang buhay. At ayon sa ulat, matapos na maibalita ang naturang pagsabog sa Lebanon, si Benjamin Netanyahu agad na pinutol ang kanyang pagbisita sa United States of America at agad na umuwi sa Israel. Ito ay matapos siyang mag-address sa United Nations General Assembly. Maraming mga nagtatanong na kung ang Hezbollah ay meron din bang mga tunnels gaya ng Hamas sa Gaza. Ang kasagutan ay meron din. Talagang brothers na brothers ang Hezbollah at Hamas dahil magkapareho sila ng estilo sa pagkakaroon ng mga tunnels nito. At ito ay nagsisilbing pinaka-powerful na taguan ng Hamas. At upang patutuhanan ito, ayon mismo sa spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari, ang lugar na kanilang tinarget sa Beirut, ito ay ang headquarters ng Hezbollah. At alam nyo ba mga kaibigan kung saan ito matatagpuan? Ito ay underground beneath the residential building. Kaya hindi malayo na maraming members ng Hezbollah ang nagtatago sa mga tunnels nito at sa ilalim ng mga buildings. At ito pa, ayon kay Daniel Hagari, tuso raw ang pamunuan ng Hezbollah dahil ang kanilang mga armas ay itinatago nila sa mga populated area at maging ang kanilang headquarters nakalagay sa maraming tao. Ginagawa daw ng Hezbollah na human shield ang mga sibilyan sa Lebanon. Wala raw pakialam ang Hezbollah sa mga people of Lebanon. Mas binibigyan pa nila ng halaga ang kanilang mga missiles kesa sa mga tao. Hindi nagbigay ng kumpletong detalye si Daniel Hagari kung ilang missiles at rockets ang kanilang ginamit sa naturang pag-atake. Pero makikita sa picture na kung gaano karami ang kanilang ginamit dahil wasak na wasak ang naturang lugar. Marami naman ngayon ang naghihintay sa kung ano ang gagawin ng Hezbollah dahil sa pinakabagong pag-atake ng Israel sa kanilang lugar. Malamang gaganti raw ito. Pero ayon sa Israel, nakahanda raw sila anytime na gumawa ng pag-atake ang Hezbollah.